think we have this privilege to stop o to turn our back sa Panginoon. Amen? Because it would not be good for us. Amen? No turning back. Sabi mo sa katabi mo, no turning back. The moment we receive Jesus sa buhay natin, there is no way to go but to move forward. Amen? Pressing forward. Sabi mo sa katabi mo, pressing forward. Amen? Kailangan natin to press forward. No turning back. Amen? But moving on sa ating pong buhay Kristiyano, you cannot have the same mindset as a slave when you are a free man. Amen? Ang mindset mo, hindi kailangan na ikaw ay slave when you are a free man. Because you would not benefit doon sa tinatawag nating kalayaan. Gaya ng isang nakakulong na kung saan pinalaya na dahil po pinagbayaran na niya ang kanyang sentensya, ay hindi po pwede na ang kanyang mindset ay parang nasa kulungan pa rin. Pupunta lang siya sa banyo, parang nag-aabang na may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Amen? So lahat ng makakasalubong niya, parang merong threat lagi sa kanya. So you cannot have that mindset when you are a free man. Amen po ba? Nung tayo po'y pinalaya ng Panginoon sa sakit at karamdaman, pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, hindi pwedeng ang mindset natin ay hindi natin kayang paglabanan ang mga kasalanan. Amen? You would not benefit from it kung ganun po ang ating mentalidad. Sabi mo sa katabi mo, no more slave mentality. Amen? Amen. Yes, we are a servant of God, but with the mindset of a son. Amen? We are a servant of God who serve our Father in heaven, but with the mindset of a son. We are sons and daughters of the living God. Amen. So habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano, as we go pressing forward sa ating pong buhay, kailangan ang mindset mo malinaw. Amen? Sino po ang nag-stop sa kanyang buhay kahapon tapos buhay pa siya ngayon? Yung na-stuck lang siya kahapon. Wala po, di ba? Lahat tayo nandito ngayon sa present. Lahat tayo nasa present. So gaya din po ng buhay Kristiyano, hindi tumigil ang buhay Kristiyano mo kahapon. Nagpapatuloy pa rin ngayon. So pressing forward ay yun lang ang tanging option natin para sa buhay Kristiyano. Amen. And there's a good news. Hindi ka move forward lang na ikaw lang nag-iisa. Because the Bible says, God says, I will never leave you nor forsake you. Matthew 11:28, inaral lang pa na natin, take my yoke upon you and learn from me. Walk with me. Watch how I do it. Amen? Yan ang gusto ng Diyos sa atin, to involve Him. So pressing forward, kailangan malinaw ang ating mindset. Kung kayo ay anak, alam nyo kung kailan kayo dapat mahiya sa inyong magulang. Amen po ba? Alam nyo rin ang boundary ninyo. Alam din natin ang ating line kung saan we can draw the line. Kung hanggang saan, ano dapat attitude natin sa ating ama. Amen? So kaya po nakakatuliling na sa tenga yung ganoon. So kaya nga, talagang dapat meron pong makitang pagbabago sa atin. So we cannot discount that truth na kapag tinanggap mo ang Panginoon, you can never stay the same. Bakit ganoon? It will not be good for you. Because the day is always passing by, but as a Christian sa iyong buhay, you're not really moving forward. Yung nag-move forward ka, pero nanatili kang baby. Alam mo yung may mga barkada ka, kasama mo sila, naglalakad kayo, let's say 2000, let's say year 2000, baby kayo lahat. Tapos nag-year 2001. Tapos dahil ikaw ay nag-move forward lang pero hindi ka nag-grow, 2020 na, naka-diaper ka pa. That's what we can say with other Christians, hindi po ba? Let us be true. I mean, let's accept these things, the reality of what's going on around us sometimes,
No, they put a mark, which is not good. We are all ambassador of Christ. Amen? There is a mark na hindi maganda. Kasi hindi na iniisip. Total, mahal naman ako ng Panginoon. Again, I'm saying, kung alam mo mahal ka ng iyong ama at ina, you draw the line. You should know how to act. You should know where you position yourself. Amen? Amen po ba? Tandaan mo, kapatid, gaya ng sinasabi natin, sa posisyon mo, sa trabaho na meron ka, sabi nga, para ma-appreciate mo yan, isipin mo na merong naghahangad dyan. Alam mo ba na merong mga tao sa labas na gusto nilang malaman paano mo nalampasan ang lahat ng problema sa buhay mo? Amen? So kaya huwag kang tumigil. Meron pong kasabihan, if there's a will, there's a way. Alam niyo po yung kasabihan na yon? Sa Tagalog, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ulitin ko, pag gusto, maraming paraan. So alam nyo na kung paano mo malalampasan lahat. Gustuhin mo. Amen. Hindi ko sasabihin na marami tayong dahilan. Hindi naman ako after doon eh. After ako doon sa tayo ay magpatuloy. Hindi sa mga dahilan natin. Amen? Ang sabi nga, if there's a will, there's a way. Amen. Glory to God. So, meaning to say, if someone really wants to do something, they will find the way to do it. Even if bawal, even if hindi tama, even if may magagalit sa kanila, pag gusto nila, gagawin pa rin nila. Why? Because yung desire natin, merong power yun. Amen? That's why when we press forward, you should be mindful of your mindset. If there's a will, there's a way. Totoo po yun. Ang susi, kailangan gustuhin mo. Para mapangyari na ikaw po ay makonvince na gugustuhin mo ang isang bagay, by default, ang tao, para gustuhin niya ang isang bagay, dapat alam mo lahat ang benefit mo. Tama po ba? Pag hindi mo alam ang pakinabang mo, wala kang gana. Tama po ba ako? Pag hindi mo alam ang pakinabang mo, hindi ka pupunta kung saan dapat man tayo pumunta. Pero pag alam mo kung ano ang pakinabang mo, excited ka, gugustuhin mo. Amen? So kailangan po na merong pagbabago sa atin pong way of living. Hindi na tayo yung paawa effect sa Panginoon. Amen? Amen? Ang sinasabi ko po, tayong mga tao, pag pupunta tayo sa ating mga magulang minsan, pag nagkamali tayo po'y may paawa effect. Kasi tao ang ating mga magulang. But God is not human. But He is our Father. Amen? That's why, in the prodigal son, bago pa siya makalapit, yung nirehearse niya, I'm not worthy to be called your son. Just make me one of your slave. Nirehearse na niya yun, malayo pa. When he was about to spit it out, ano sabi na, narinig ba ng Diyos yon? Narinig niya. Pinansin ba niya? Hindi. Ano sabi niya? Bigyan ng jacket yan. Ay, bigyan ng robe yan. Bigyan ng singsing yan. Sandals. Hindi niya sinabi na, why? Kasi hindi ganun dapat ang mindset. Bakit ko sinabi yon? Kasi nung sa panganay, dumating, ang sabi niya, Ama, ano ba naman ito? Lahat ako ginawa ko, tapos hindi mo man ako pinaghanda. Ano sabi niya? Yung mindset na yon, tinanggal ng Panginoon sa kanya. Ano sabi niya? Anak naman, lagi kitang kasama. Ang sa akin ay sa iyo. But because of that mindset, though he is pressing forward every day in his life, he was never happy serving his Father. Amen? Kaya kailangan mag-iba ang ating mindset. Amen. So in Matthew 9,
verse 16 to 17. You are very familiar sa verse na ito na kung saan po ay patungkol doon sa tinatawag natin na parabola. Amen? Ang sabi, no one sew a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment. So nung nag-aaral tayo, tinuturuan tayo ng mga ganito. Pag tayo ay nag-patch, huwag mong i-patch yung hindi parehas na tela. Pag bago, pinatch mo sa luma, anong mangyayari? Kasi pag bago, magsishrink pa yan. So anong gagawin niya? Pupunitin lang niya yung old garment na tinatry mong i-repair. Nakuha po ba natin? Tapos ang sabi pa niya, neither. So magkahalintulad yan para maunawaan nila. Neither do people pour new wine into an old wineskin. Why? Because he cannot handle the pressure. So meron pong tinatawag na, anong tawag doon sa loob nun? Density. Meron din tinatawag na space doon. Meron tinatawag na velocity. Wow, di ba? TLE talaga tayo, no? Ay, hindi pala. Physics pala yun. Di ba? Amen. Praise the Lord. So nakukuha po ba natin? Hindi pwede, hindi kakayanin. Why? Ang sabi niya, if you will do that, if they do, the skins will burst. In physical, senses, di po ba kapag tayo ay merong bursting skin, it's very painful. Ito yung picture, kung titignan mo, do hindi tao ang ginamit niya, ganun ito kasakit. When there's something bursting, masakit. Pumuputok ka nga lang sa galit, ang sakit na eh. Amen? Mas mahirap yung, gusto ko na mag-bless, ba't wala akong ma-bless dito? Amen. I mean, mas mahirap yun. So kaya sabi ng Panginoon, we should never do that. If they do, the skins will burst. The wine will run out and the wineskin will be ruined. No, they pour new wine into wineskin and both are preserved. The moment you receive Jesus in your life, you're a new creation. The moment that you are a new skin and there's trying to pour naman ng old wine, it will not be good for you. One way or the other, it will burst. Why? Kasi meron ng fermented na yun eh. Hindi mo kakayanin, hindi mo ma-handle. That's why when Jesus is preaching, hindi niya tinuturo ang patungkol sa batas. He's introducing the grace of God sa kausap niya, especially sa kanyang mga, disciple. Why? Because they are a new skin. But to those Pharisees, he cannot, because they cannot accept it until Jesus will be in them. Naunawaan po ba natin? That's why sa buhay din natin, hindi natin pwedeng paghaluin ang new at saka old sa ating buhay. You will burst. Sasabihin mo, pagbihira, bag ganyan maging Kristiyano? Ginagawa ko naman lahat, ba't di ako pinagpapala ng Panginoon? Because you're living in the old covenant mindset, wherein the new covenant, you're already blessed. So lahat ng bagay nito, minsan hindi natin maunawaan, but I'm challenging you. Live a new covenant life with a new covenant mindset, and your mind, it's really mind-blowing. You don't know how things happen, but it happens. Totoo po yun. Don't force the way to success. Don't force the way to forgiveness. Take the way of Jesus. Hindi yan naka-black. You just need to walk doon. Amen? Andiyan pa ba tayo? So you cannot be both under the law and under the grace of God. That would not be possible. And when you are under the law, the Holy Spirit cannot lead you. Because only
under the grace of God, that the Holy Spirit can be able to lead you. He's there, but He will not be able to lead you. That's why when you're doing it the old covenant way, don't blame God. You should accept the fact that you make mistake. This not how I supposed to have faith in God. Amen? Amen po ba? So our understanding of what Jesus has done on the cross will give us power to step out in the old ways of doing things. Kailangan natin yon. Pinaalala ko lang po sa inyo ang bagay na ito. Lahat ng aking naituro sa inyo, kung hindi nyo dinala yon, pressing forward sa inyong buhay, until now, I guarantee you are still in the old mindset. That's why sometimes you are having difficulty holding on to the promises of God. Why? Because you want to see now. No, that's not how it works. So kaya po, let us bring these things sa ating pong buhay. Kahit isa lang po makuha nyo, just like last week. Take my yoke upon me. O take my yoke upon you and learn from me. Okay na ako doon. Sa buong week, gawin mo yon. Tapos dagdagan mo yung matututunan mo ngayon, pero wag mong iwanan yung take my yoke upon you. Pressing forward with a mindset of a son serving your God, Abba Father. Amen? That's why in Philippians 3:12-14, so pero bago natin basahin yan, unahin natin ng Philippians 3:1-11. There's a teaching that's trying to penetrate. Hello? They're trying na sinasabi nila, uy, hindi ganyan. Alam nyo, dapat ganito ang gawin ninyo. Which makes more sense when you're talking about like seeing the things na kailangan mo na makita. But that's not how the New Covenant works. You know, in the New Covenant, ano sabi ng Panginoon? The just shall live by faith. That's how it works. Ulitin ko, I'm challenging you. Hindi mo alam kung paano mangyayari, pero I'm telling you, mangyayari. Magugulat ka na lang. Lord, kung kailan hindi ko tinatrabaho, ngayon mo binigay. Of course, that's grace. Amen. Sige po, tuloy natin. For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus. So tayo na circumcision. Ano sinasabi yung circumcision? Of the heart. Amen? Tayo na tumanggap sa Panginoong Jesus, tayo ang tunay na circumcised sa ating mga puso. Amen? Because when we receive Jesus, paano tayo na circumcised? Meron pong sa puso natin, yung parang biniyak ang ating puso. No, yun po ang sinasabi niya doon, yung parang, yung iyak mo talagang meron kang remorse, Lord, I'm so sorry. Yun yung wasak ang puso mo. Naranasan nyo na yung na-in love tapos kayo ay iniwanan? Ba, 4 lang. Hindi, yun yung wasak ang puso. Amen? Yun yung sinasabi natin dito na sinasabi niya na ganun yung may remorse, ganun yung pakiramdam. That's why sabi niya, we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. So what is the flesh here? Yung performance basis. Yung kaya ko to. Amen? Hindi yon ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Yung ating pinagkukunan ng ating pong pagtitiwala. Hindi sa ating flesh. Not our educational attainment. Not kung gaano kakapal lang yung bulsa. Hindi yon. Kung gaano tayo kagwapo. Hindi rin po yon. Ang confidence natin ay nandoon sa ating tinanggap. That He who qualifies us will never be disqualified. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Verse 4. Tuloy natin para makuha lang po natin. Verse 4. Though I myself have the reason for such confidence. Sa ano daw po? Sa flesh. Siya daw po, si Paul, siya ang meron dapat na iyabang.
kung pagdating sa confidence niya sa flesh. Bakit? Dito natin makikita. If someone else think they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Ang sabi ni Paul. Bakit daw? Circumcised on the 8th day. Yan po ba ang hinihingi ng batas? Yes. On the 8th day, every male should be circumcised. Amen? So tapos ano pa sabi niya? Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. So bakit niya sinabing siya nga eh? Sino po ang unang hari ng Israel? King Saul. Saan siya galing lineage? To the very least, Benjamin. Amen? Kaya meron siya pagmamalaki. A Hebrew of Hebrews. Ang sabi niya, kung pwede kong gamitin, full breed ako, Brad. Amen? Hebrew of Hebrews. Amen? Tapos ano pa sabi niya? In regard to the law. Hebrew of Hebrew. Israelites. Ako, may confidence ako doon. I'm circumcised in the 8th day and I never made mistakes about the law. Yun ang sinasabi ni Paul. Amen? Tapos, in regard to the law, a Pharisee, as for still persecuting the church. Amen? Ano pong ginagawa niya? Pinapatay niya, inuusig. As for righteousness, based on the law, faultless. Wow. Faultless. But that is self-righteousness. That's not the righteousness of God. It's the righteousness of man because you're the one doing it. So whose righteousness is that? Your righteousness. But that's not what God requires. God requires a holy righteousness that could only come from the Holy One. And that Holy One is Jesus. Amen? Tuloy po natin. Verse 7. But whatever were gains to me, yung mga bagay na yon. Amen. The law, Hebrew of all Hebrew, Pharisee of all Pharisee, lawyer in profession. Amen. Pero ano sabi niya? Now I consider loss for the sake of Christ. Kung pwede kong, sinasabi lang niya, kung ito ang halaga ng lahat ng yon, ang halaga ni Kristo hanggang tuon, I consider them loss. Walang kwenta. Amen? Yung galing natin, walang kwenta, kumpara. Kasi may pagkukumpara. Hindi niya sinabing hindi importante. Kaya lagi ko sinasabi, di ba? Importante ang pamilya. Pero hindi yan mas importante sa Panginoon. Importante ang atin pong tinatawag na trabaho, pero hindi yan pwedeng mas maging importante sa Panginoon. Bakit? Kasi unti-unting mawawalan ng importansya sa iyo yan pag wala ang Diyos sa iyong buhay. Hindi mo napapahalagahan ang pamilya. Hindi mo napapahalagahan ang pagkakaibigan. Hindi mo napapahalagahan ang mga bagay na dapat pahalagahan mo. Bakit? Nagmumula na sa sariling righteousness. Amen? What is more, I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ. Knowing Christ is the true riches that you can have as a Christian in this world. When you stop moving forward, when you stop pressing forward, and you don't want to continue with your devotion, with your prayer life, with your fellowship, I'm telling you, you have Christ, but you will never know that you are the very richest person in the whole wide world in a way, in a special way that you can only think of. Amen? You cannot explain it to me. I cannot also explain it to you kung gaano ako kayaman. Pag sinabi mo, meron akong Diyos. Ang alam ko, ako ang pinakamayaman. Bakit? Hindi ako mangangailangan. May kulang man na nakikita nyo sa akin, pero hindi ako mangangailangan. Kasi ang Diyos ang aking pastol. Ganun ko kaalam ang aking buhay na ako ang pinakamayaman sa mundo. Have you seen yourself the same?
but knowing Christ, Jesus my Lord. Ang sabi niya, surpassing worth. Na binigay ko si Paul sa inyo, kung gusto niyong bumalik doon sa batas, paggawa ng mabuti, mga bago pang ikaw ay mapagpala, wala nang higit pa kay Paul. Itinaya nga niya ang buhay niya. Pumapatay nga siya eh. Because he knows that's the right thing to do. Until he was corrected by God. Amen? So sabi niya, for whose sake I have lost all things. He's not blaming God. Kasi kung biniblame niya ang Panginoon, iba yung statement niya. Tama po ba? But he's saying, he lost. Anong ibig sabihin nun? Ngayon, kailangan niyang kumayod upang kumain. But he's satisfied. He learned the secret of being content. He's working as a tent maker. So hindi siya pakainin ng congregation. Because he don't want to be burdened. Dahil alam nila ang kabuhayan ng marami. So anong ginawa niya? Nagtrabaho kay Lydia. Amen. Upang sa ganun, masustain niya ang kanyang sarili. He lost everything. Tumatanggap lang siya sa simbahan dati. Meron pa siya mga chariot. Amen. Sumasakay lang siya. Nagko-command lang siya. Iniwan niya ang anong tawag doon? Ang fame. Ang iba naman, gusto nilang marating ang fame. Si Paul, iniwan niya lang yon nung kilala na niya ang Panginoon. Amen? Dahil alam niyang hindi niya kayang bitbitin yon. Ano kasi nagpapayaman sa kanya? Ang sistema ng mundo. No, I cannot take it anymore. That's not the way I will live my life. I will not compromise. I'm satisfied with my relationship with you, Lord. I'll press forward, having this mindset that I am the richest person in this world. Amen? Woo, glory to God. May natututunan po ba tayo? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Glory to God. Salamat po, Lord. Napakabuti mo. Let's continue. I consider them garbage. Amen? I consider them garbage. Pakibalik po ng konti. Pasensya na po. I consider them garbage. Ano sabi niya? Meron pa eh. That I may gain Christ. Ano ibig sabihin nun? Kung paparehas ko na mahalaga ang bagay na ito at si Kristo, ano mangyayari? He will not gain Christ. But the moment you see in your life that Christ is everything, sapul. Sapul yun, kapatid. When you see in your life that Christ is everything, wisdom will come. Patience will come. Strength will come. Even if you're not asking for it, it will come. Amen. Verse 9. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith. The just shall live by faith. Just and righteous is the same and using interchangeably sa Bible. The righteous shall live by faith. And through faith, amen, your righteousness ay nare-reveal. Because it's not faith in yourself. It's your faith in the finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya nare-reveal yung righteousness na yon sa atin. Faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Verse 10. I want to know Christ. Yes. Could you imagine Paul is saying all these things? No, alam natin na siya na ang nagpipreach. Alam natin na siya ang nakakita sa Panginoon sa liwanag niya. But still, he's hungry. He stirs. Why? Bakit? Tinagalog ko lang. Dahil lahat ng bagay na alam niya dito sa mundo, hindi mo makukumpara kay Kristo.
Amen. Kaya pag sinasabi ko po na hindi mas importante ang pamilya natin kaysa sa Panginoon, sinasabi ko po yon hindi para ang ating pong pamilya ay baliwalain natin. Hindi ko po sinasabi yon. Ang sinasabi ko ay yung katotohanan na hindi siya pwedeng maging mas importante sa Panginoon. Dahil kapag nangyari yon, madalas lang kayong mag-aaway. Madalas lang kayong kakayod na parang walang nangyayari sa buhay. Tapos, nagsasama kayo hanggang makarating kayo sa huling hantungan, pero puno naman ng panunumbat sa bawat isa. Pero pag nandun si Kristo, na pinagpapahalagahan mo sa iyong buhay, ikaw ay mababago. At pag ikaw ay nabago, dadaloy yan. Una, sa'yo. Tapos, pag nakita mo nang nabago ka na, siyempre dadaloy. O ngayon, pwede mo nang tignan ng katabi mo. Mababago din. Kasi dadaloy. Pero, ikaw muna ang mababago. Amen? Yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death. He suffered. Amen? For us to be freed. Mapalad tayo, hindi natin panahon ito. Amen? Dahil kung panahon natin ito, mas gusto kong maging binata. Dahil hindi ko kakayaning makita ang aking pamilya na nagsasakripisyo para sa akin. Ang hirap kaya ng kalagayan ni Paul. That's why he commended those singles at that time, if I were you, do not marry. Not because sa katabi nila. Amen. But he said, do not marry kung gusto niyo maglingkod sa Panginoon. And so somehow, attaining to the resurrection from the dead. That's why, in verse 12, not that I have already obtained all this. Ang sabi niya, hindi yung nakambit ko na lahat. Or have already arrived at my goal. But I press on. Sabi natin, press on. So ganun po ang tinuturo sa atin. We press on, we press forward sa buhay natin, taking hold of kay Kristo, who took hold of us as well. Ang sabi niya, sumusunod ako ngayon sa tao na kung saan, sa Diyos na kung saan sumunod sa kanyang Ama, anumang pasakit na kanyang ginawa, ako ngayon ay hawak-hawak niya sa kanyang kamay. Amen? So if you will learn from this, ang ibig ko lang po sabihin, Paul was able to do all these things because of the understanding that Jesus is the one who made the move first before he was able to do anything. Amen? But I press on to take hold of what? Of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi ko pa nga eh. Kahit na ganyan na ang mga nangyari sa buhay ko, meron pa rin. Kasi alam niya, hindi pa siya tapos. Alam niya, he's still pressing forward. Marami pa siyang aabutin. Alam mo, sa buhay mo, hindi ka pa tapos sa pamilya mo. Meron ka pa mga magulang. Meron ka pa mga hindi ka pwedeng tumigil. But, one thing I do. Just do one thing. Diyan po nakuha yan. Forgetting what is behind. Ano po yung behind na yon? Ano man ang binitawan mo para kay Kristo. So kaya nung tayo nagpipress forward na sa Panginoon, ang daming problema na dumarating sa atin. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. No turning back. I press on toward the goal. Meron ka bang goal sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Anong goal mo bilang isang Kristiyano? Maglingkod lang sa Diyos. Oops, hindi ganoon. Ang goal mo sa isang Kristiyano, ikaw ay mamuhay na nasa iyo si Kristo. Si Kristo may malasakit sa kanyang pamilya. Si Kristo may malasakit sa kanyang kaibigan. Si Kristo may malasakit sa kanyang tinatrabaho. Hindi lang paglingkuran ang Ama. Dahil sa kanyang pag-ibig sa kapwa, yon ang service niya sa Diyos. Amen po ba? Kung tinawag ka magpastor, well and good.
Kung tinawag kang tumugtog, gawin mo. Kung tinawag kang kumanta, gawin mo. Kung tinawag kang mag-encourage ng mga kapatid, kumustahin mo sila. Amen? Lahat tayo tinawag for a specific purpose. Ang sabi nga, we're not bodies of Christ. We are body of Christ. Hindi tayo pwedeng lahat ulo. Anong tawag doon? Monster. Amen? Nakakita ka na ng pamilya na ulo lahat? Lahat nagdidesisyon, ayaw sumunod, lahat ng gusto gagawin, anong mangyayari doon? Rawr! Rawr! Monster. Lalabas ang monster. Amen? Amen. Glory, malapan naman natin si Lord. Mahal ko kayo, kaya ko sinasabi ito. Amen? Gusto ko makita nila kayo na Kristiyano na kung saan, dati, 1-year-old lang to Pero 1 year lang ang lumipas, 5 years old na ang dating sa pagiging Kristiyano. Amen? Kaya natin yon. Christ is in us. Amen? So sabihin mo ulit sa katabi mo, let's press forward together. Amen. To win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So hindi na napuntin po palalawigin yon. You should see Christ, as I've said, as your everything. Pangalawa, focus on the goal. Kailangan may goal ka. Sabi mo na, within the month, parang ganito, hindi mo naman babatasin ang sarili mo because that's setting goal. Because you are towards doon, pag naset mo ang goal mo, you come to the rest. You will believe more on the finished work of Jesus Christ. And that's obedience. Di po ba? So ang gagawin mo, isa-set ko this month. This month, magbabasa ako 1 verse a day. Hindi lang siya basa. Di ba? Hindi lang siya basa, uunawain ko. Pag hindi ko naintindihan, itatanong ko sa aking kagrupo. Start conversing. Amen? So in 1 Corinthians 9:24-27, ito rin po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Do you not know that in all race, all the runners run? Amen? Sa Olympics, lahat po ng nasa Olympics doon, hindi po nakaupo, lahat siya naglalaro. Amen? So all the runners run. But only one gets the prize. O analogy po niya ito kung saan pinapakita niya sa isa pong Olympics. Kasi noon sa ancient time, wala naman po na Olympics talaga. Amen? So isa lang po ang nananalo noon. At pag tinawag ng umpire, ang sinasabi natin, ang referee noon, umpire, pag sinabi niyang foul, wala ka nang magagawa doon. Foul. Bakit? Hindi mo pwedeng i-review. Walang video. Amen? Kaya ang mga umpire noon, they are expert sa larangan ng ganitong competition. So sinasabi niya lang yung mga bagay na yan upang makita mo ang takbo mo bilang isang mananampalataya. How? First, you need to run because you are a runner. Amen? Run in such a way as to get the prize. Huwag ka lang tumakbo. Alam mo yung tumakbo ka, paikot-ikot. Tapos sasabihin mo Pastor, pagod na. Umikot-ikot ka lang . Escape the roundabout. You have the option. Mamimili ka lang, Exit 1, exit 2, exit 3. But don't make a U-turn. No turning back. Why? It's just the same ang makikita mo. Walang bago doon. When you make a U-turn, lahat ng nakita mo na, makikita mo lang ulit. But if you would stay on the roundabout, yes, you're not making a U-turn, mapapagod ka. Everyone who competes in the games goes into strict training. So hindi po ganun kadali kapag ikaw ay naging Kristiyano. Pero,
take note of this. Ikaw ang magsasabi kung gusto mo mahirap o gusto mo maging madali. Kung gusto mo maging madali, merong offer si Lord sa atin. Take my yoke upon you and learn from me. Amen? They do it, get a crown. They do it to get a crown that will not last. But we do it, get a crown that will last forever. Sabi niya, nakita niyo yung mga athlete na yon? Hindi tumitigil yan, oh. May strict training pa yan. Nagkabali-bali na ang buto, hindi na natutulog, nagpupuyat. Ano ang kinukuha nila? A crown that will last. Amen? Pero tayo, the crown that will not last. The time will come, mawawala din. Amen? Pero tayo, bilang isang Kristiyano, you run as a Christian, your reward in heaven, a crown that will last forever. Amen? Excited tayo doon. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. Totoo yun. When you walk in your emotion, you're serving yourself. You're not serving Him because you want to satisfy yourself. I want to satisfy my emotion. That's why serving God, that's why in the ministry, it's not always a cloud nine. Not to discourage you, but to tell you the truth. It's not always that I'm standing here, I always have this feeling, oh, I love preaching. Oh, I want to preach. No. But I run the race, and I'm not running aimlessly. I'm targeting each and one of the soul that is in here that God wants to bless. Amen? Amen po ba? I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body. This is what I like with Paul. Lahat ng sinabi ni Paul, ginagawa niya. Sabi niya, anong sinusuntok niya? O siyempre, ang ating pong laban is not against flesh and blood. Amen? It's against the spiritual world. O the principalities of this world. Ano po yun? Sino yun? Si Satan. So it's not against flesh and blood. Kahit galit na siya sa mga taga-Korinto, alam niyo po kung ano nangyari dito? Nag-aaway-aaway ang mga to eh. Galit na siya, pero he still encouraged them to run the race. Do not stop. Galit na siya, pero hindi sila ang sinusuntok niya. Sino po ang sinusuntok niya? I strike a blow to my body. Amen? And make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. When you say that God is good, pakita mo sa buhay mo, kapatid, that God is really good. Amen. Pag nangyayari na sa buhay mo na parang hindi mabuti ang Diyos, you blow a strike to yourself. Hindi ibig sabihin sampalin mo ang iyong sarili. Ang sinasabi niya to His body, do not listen to your flesh. Strike a blow. Pwede ba natin gawin yon? Lord, thank you. Hindi yung nakikita ko ang final reality ng buhay ko. Your word is the final authority in my life. Your word says, I am healed. Though the doctor says, I will never be healed, Lord, I thank you. I am healed. Amen? Lord, I thank you. Sabi nila, Panginoon, walang mangyayari sa buhay ko. Ang dumating ka sa buhay ko, Panginoon, pangyayaring hindi matutumbasan ng anuman. Amen. You strike a blow to your body, to your flesh. Live by faith. Kung matapang ka, kung may gigil ka, dyan mo ilabas. Kung na-high blood ka minsan, ilabas mo dyan. Panggigilan mo ang daya ng kaaway.
Hindi totoong wala kang kwenta. Hindi totoong pangit ka. You are fearfully and wonderfully made. You are unique. Bakit mo sasabihin pangit ang isang bagay kung yan ay unique? Saan mo i-compare? Hindi pwedeng maging pangit yan kasi unique yan. Maganda siya, perpekto siya in His special and own way. Amen? Walang pangit. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. This is the pride. This is the pride where people cannot tell us, oh, Kristiyano ka pa naman. Yes, I am a Christian, living by faith, but ganyan ang buhay mo. Oh, it's okay. It will not stay this way. Hindi yung, oo, no? Nagsimba naman ako. Nanalangin pa ako kanina. Pinag-pray ko pa sila. Pero bakit nauna pa siya kaysa sa akin? No. Huwag mong titignan ang relasyon ng iba when you're trying to walk by faith. Mind your own business. But the truth is, when it comes to your relationship with the Lord, mind your own business. As I've said, do not force your way to them. Just let them know you are here for them. So ano po nakita natin dyan? Yung runners, yan po ang tinatawag natin na indicative. Yung run, yun yung imperative. Kaya pag binasa mo ang Bible, tip lang ito. Ang sabi niya, di ba, do all these things as a children of God. So meaning to say, you will do things as if you are a children of God. So you will do things as if you are a son of God. So meron pong imperative. Hindi ko po kinakailayon kasi ang sinasabi ng mga iba na maaaring nakakarinig sa atin, ang sinasabi nila, dapat ituro mo rin kung ano ang dapat. That's true. I'm not saying that we should not preach the imperative or the word that God is commanding us. But you should understand that God make the imperative, but before He say that, He make it clear, the indication, while you will be able to do it. Kaya pag binasa mo yung Ephesians chapter 4, if I'm not mistaken, sabi doon, do all these things as a children of God. Amen? So, hindi ka lang basta gagawa. There's something in you na binago na ng Panginoon. Amen. Glory to God. So, through walking by faith, we beat our body. Yung sinabi ko po kanina. At ito po yung good news. 2 Peter chapter 1, verse 3. His divine power has given us everything we need. Hindi pa lang niya ibibigay, binigay na niya. Amen? So kaya wag mo sabihin sa katabi mong, buti ka pa. No. You have also kung ano meron siya. Amen? His divine power has given us everything we need for a godly life. O ikaw kasi wala kang problema. Bakit? Problema ba ang nagpatibay sa kanya? No. The thing that God has given him. You also have that. Amen? You have everything you need to live a godly life. Saan mo daw nakuha yon? Through our knowledge of Him. That's why, without continuing studying how good God is sa buhay natin, what He has done for us, you will never walk by faith. But the moment you have all these things, you have this power na nanggagaling doon sa atin pong kaloob-looban, who called us by His own glory and goodness. Did you learn something, church? Gusto niyo makita ang pinaka-benefit ng no turning back? O sige, tinatawagan ko si Eugene dito at si Yo. Total, huwag mong titignan, mind all your business. Scratch your own galis ka, di ba? Amen? Noon po, nasa summit pa tayo, ginawa ko na po ang bagay na ito. Okay? 2 Kristiyano. Huwag ka na lang sigurong lilingon.
Kasi minsan, hindi na tayo lumilingon pero nag-step back tayo. Ang sabi ko, pressing forward. One day in your life, di ba? Kung hindi ka mag-move forward, mananatili ka lang, di ba? So let's say si Yo, one day, nag-move forward siya. Second day, nag-move forward pa rin siya. Ikaw, nag-i-stay ka lang sa roundabout. Amen? So tapos third day, nag-move forward ka na. Si Yo naman, medyo na ng konti, nag-step back. So ilang days na po? 3 days. They already took how many steps? Supposed to be 3 steps. Pero ang kanila pong distance, pang 1 step. Tama ba? Pang 1 step. Why? Kasi, gumagawa nga ng hakbang, pero atras, abante. Huwag ka nga atras yaw, ha? Sige. O step 4. Pangapat na step. Next, step number 4 pala, sorry. Step number 4, sige, forward lang, forward. Tapos ikaw, Jean, steady muna. Forward ulit yaw. Forward pa. Sige, press forward, press forward, press forward, press forward, press forward, press forward. Lolo na siya, baby pa to. Amen? Pero si Lolo, nandun. Siya naman na nag-stop. Yo, dyan ka lang ha. Usok ka ng konti. Jean, ikaw naman. Nag-decide na si Eugene na mag-move forward. Sige, forward, 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 forward. Go, dyan na lang. Amen? Nakuha po ba natin ang sinasabi ko dito? Kung mahalaga sa inyo ang araw nyo bilang isang Kristiyano, you need to decide. You need to decide. It's now or never. You need to decide. Amen?